Disclaimer, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at hango sa mga kwentong bayan at paniniwala ng ilan sa ating mga kababayan. Layunin lamang nito ang magbigay aliw, kilabot, at kaalaman tungkol sa mga alamat at panitikang Pilipino. Anumang pagkakatulad sa tunay na buhay, pangalan, lugar, o pangyayari ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Hindi ito naglalayong maghasik ng takot o paniniwala sa mga nilalang na hindi napatutunayan sa agham. Malakas ang ulan noong gabing yon. Ang langit ay tila galit na galit, may kasamang kulog at kidlat na nagpapayanig sa lupa. Sa kalagitnaan ng dilim, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kakahuyan na malapit sa gilid ng baryo San Nicolas. Hindi kilala ang taong iyon, nakasuot ng itim na balabal, may takip ang mukha, at tangan-tangan ang isang puting kumot na tila may lamang maliit na nilalang. Sa gitna ng mga alon ng ulan, isang mahinang iyak ang maririnig. Isang sanggol. Itinabi ng misteryosong nilalang ang kumot sa harap ng isang lumang bahay na maraming taon nang iniiwasan ng mga taga-baryo. Ibinaba niya ito sa ilalim ng bubong na yari sa kugon, saka tumakbo palayo at tuluyang naglaho sa kadiliman ng gabi. Sa bahay na iyon nakatira si Aling Sebia, isang matandang babae na kilala sa baryo bilang mapag-isa, misteryosa, at sinasabing may ugnayan sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Ilang bata na ang nagsabing nakita raw nilang may mga uwak at paniki na palaging umiikot sa paligid ng bahay ni Aling Sebia, lalo na tuwing kabilugan ng buwan. Ngunit wala pang matapang na lumapit sa kanya para usisain ang kanyang buhay. Kinabukasan, nagising si Aling Sebia sa mahinang iyak. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang basang kumot na may lamang sanggol. Maputla ito, mahina ang katawan, ngunit buhay. Walang sulat. Walang palatandaan kung sino ang nag-iwan. Sa halip na isumbong sa kapitan ng baryo, tahimik lang niyang binuhat ang bata at ipinasok sa kanyang bahay. Ang balita ay kumalat agad. May sanggol daw na natagpuan sa bahay ni Aling Sebia. May ilan ang nag-alok na ampunin ang bata, ngunit tinanggihan lahat ni Aling Sebia. Ako na ang bahala rito, anya. Hindi ito para sa inyo. Habang lumilipas ang mga araw, ang sanggol ay lumalaki sa piling ng matanda. Pinangalanan niya itong Elmo. Isang simpleng pangalan, ngunit sa likod nito ay may lihim na hindi alam ng kahit sino. Sa umpisa, tahimik ang buhay nila, si Aling Sebia ay nagtitinda pa rin ng mga halamang gamot, mga halamang hindi alam ng karamihan kung saan niya kinukuha. Si Elmo, sa kabila ng kanyang payat na katawan, ay laging maliksi, malakas, at bihirang magkasakit. May mga pagkakataon na nakakakita ang mga tao ng kakaiba. May isang gabi na nakita si Aling Sebia na may bitbit na mangkok na may dugong hayop. Akala ng iba, iyon ay para sa alagang aso, ngunit wala naman siyang alaga. May isa namang dalagita ang nagsabing nakita raw niya si Elmo na may kalarong anino sa likod ng bahay, isang aninong hindi tao, ngunit may hugis bata. Pero ang lahat ng ito ay nanatiling tsismis. Walang matibay na ebidensya. At kahit may takot, ang karamihan ay piniling manahimik. Isang araw, habang naglalaro sa tabi ng ilog, si Elmo ay may natagpuang sisidlang yari sa kahoy na tila baalay sa isang nilalang. Nang hawakan niya ito, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba, tila may bumulong sa kanyang isipan. Isang tinig na hindi niya mawari kung babae o lalaki, ngunit malinaw ang sinabi, ikaw ay anak ng gabi. Hindi ka kabilang sa liwanag. Mula noon, nagsimulang magkaroon si Elmo ng mga kakaibang panaginip. Sa kanyang pagtulog, palagi siyang dinadalaw ng imahe ng isang babae na may mahabang buhok, pula ang mga mata, at may itim na pakpak. Sa panaginip, tinatawag siya nito sa gitna ng kagubatan at sinasabing panahon na upang malaman niya ang katotohanan. Pero si Elmo, sa murang edad, ay hindi pa lubos na nakakaintindi. Akala niya ibangungot lamang ito. Ngunit kahit si Aling Sebia ay napapansin na rin ang unti-unting pagbabago sa kanya. Minsan, nagigising si Elmo sa gitna ng gabi at diretsyo sa bintana habang nakatitig sa buwan. Minsan naman ay may lumalapit na hayop sa bahay nila, pusa, uwak, at paniki, na tila hindi natatakot sa kanya. Sa baryo, may mga hayop na biglang nawawala. May mga sisiw na nadidiskubre sa umaga na wala ng lamang loob, may mga alagang aso na bigla na lang nawawala. Habang ang mga tao ay nagtataka, si Aling Sebia ay nananatiling tahimik. Ngunit sa kanyang mga mata, may bakas ng pangamba dahil alam niya ang katotohanan. Ang sanggol na inampon niya ay hindi basta-bastang bata. Ito ay may lahi, may dugo na hindi karaniwang daloy ng tao. May ugnayan si Elmo sa nilalang na pinakatatakutan sa buong bayan, ang aswang.
Ngunit sa kabila ng lahat, minahal ni Aling Sebia si Elmo na parang tunay na anak. Tinuruan niya itong magsalita, magbasa, at mamuhay ng tahimik. Pinag-ingatan niya ang lihim ng bata, umaasang baka sakaling sa tamang gabay ay lumaki itong hindi maaakit ng dilim. Sa puso ni Aling Sebia ay may pag-asa. Ngunit alam niyang darating ang araw na hindi niya kayang pigilan ang kapalaran. Ang sanggol na iniwan sa kanyang pintuan ay hindi isinuko para lang iligtas, ito ay isinuko upang ituloy ang simula ng isang sumpang matagal ng kinikimkim ng kabubatan. Si Aling Sebia ay kilalang matandang nakatira sa dulo ng baryo San Nicolas, malapit sa kakahuyang nilalangkapan ng hiwaga. Bagamat walang formal na pahayag mula sa kanya, matagal nang iniwasan ng mga tao ang kanyang bahay. Maraming kwento tungkol sa kanya, may nagsasabing isa raw siyang manggagamot, ang iba naman ay naniniwalang may itinatagong lihim na mas madilim kaysa sa gubat na nakapalibot sa kanyang tahanan. Nang mapunta sa kanyang pangangalaga ang sanggol na si Elmo, maraming nag-alinlangan. Marami ang nagtangkang kumuha sa bata, animo ikaw ang gawang nais tumulong, ngunit hindi nila inaasahan ang matinding pagtutol ni Aling Sebia. Tahimik niyang tinanggihan ang bawat isa, walang paliwanag, walang pangako. Sa likod ng kanyang mga mata ay may bakas ng determinasyon, na para bang alam niya ang tunay na dahilan kung bakit dumating sa kanyang pintuan ang sanggol. Si Aling Sebia ay hindi ordinaryong matanda. Lumaki siya sa parehong baryo, ngunit hindi na siya kailanman lumabas mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang sa isang sunog na walang paliwanag. Simula noon, naging palaisipan na siya sa lahat. Wala siyang kaibigan, wala ring nakikitang bumibisita sa kanya. Pero ang kanyang bakuran ay laging sariwa ang mga halaman, halamang hindi karaniwang tumutubo sa lugar. May mga halamang ginagamit sa kulam, panggamot, at kahit ang mga itinuturing na pananggalang sa masama. Sa paglipas ng panahon, inalagaan niya si Elmo na parang sariling anak. Pinakain, pinaliguan, at tinuruan. Pero hindi tulad ng karaniwang magulang, may mga kakaiba siyang aral na itinuturo sa bata. Bago matulog, pinapasuot niya ito ng pulang sinulid sa pulso at palaging pinapaalalahanang huwag sumilip sa salamin tuwing gabi. Bawal ding lumabas kapag bilog ang buwan, at kung may maririnig na boses mula sa labas, kailangang manahimik at huwag sagutin. Lahat ng ito ay tinanggap ni Elmo bilang normal. Sa kanyang mundo, si Aling Sebia lamang ang totoo, ang tanging taong umakay sa kanya mula noong siya ay walang muwang. Ngunit unti-unti rin siyang nagtatanong habang lumalaki. Bakit wala siyang larawan bilang sanggol? Bakit hindi siya pinapayagang makipaglaro sa ibang bata? Bakit ang kanyang inanay Sebia ay may mga panuntunan na parang hindi pangkaraniwan? Isang gabi, habang inaantok na si Elmo, narinig niyang may kausap si Aling Sebia sa kabilang silid. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito, ngunit parang may binibigkas na dasal, mabilis, paikot-ikot, tila isang orasyon. Sumilip siya mula sa siwang ng pinto, at doon niya nakita ang matanda na may hawak na langis, iniikot sa apoy habang sinasalita ang hindi maintindihang salita. Sa harap nito ay may larawan ni Elmo, at sa tabi ay maliit na sisidlang gawa sa buto ng hayop. Kinabukasan, tinanong niya si Aling Sebia tungkol sa nakita. Ngunit mumiti lamang ito at sinabing, hindi lahat ng nakikita ay dapat malaman. Mula noon, nagbago ang pakiramdam ni Elmo, hindi dahil sa takot, kundi sa paghahanap ng katotohanan. Sino ba talaga siya? Bakit siya tila pinoprotektahan mula sa labas? O baka pinoprotektahan ng iba laban sa kanya? Isang hapon, habang naglilinis ng silid ni Aling Sebia, natagpuan ni Elmo ang isang kahon na yari sa matigas na kahoy. Sa loob nito ay may mga lumang sulat, larawan, at pahinang tila bahagi ng isang lumang aklat. Isa sa mga larawan ay may litrato ng isang babae, bata pa, may mahabang buhok at mapupulang mata. Sa likod nito ay may nakasulat, araw at buwan ay di kailanman magsasama. Pag nabuhay ang dugo sa gitna ng gabi, magbabalik ang nilalang na isinumpa ng langit. Dito nagsimula ang matinding pagdududa ni Elmo. Sa murang edad, naramdaman niyang hindi lamang siya basta alaga ni Aling Sebia. Siya ay bahagi ng isang kwentong mas malalim pa sa iniisip ng karaniwang tao. May koneksyon siya sa dilim, sa kasaysayan, at sa kakaibang lakas na pilit niyang tinatanggihan pero tila gumigising sa loob niya. Sa kabilang banda, si Aling Sebia ay mas naging mapagbantay. Pinapaliguan niya si Elmo ng mga dahong nilalaga, pinapainom ng tubig na may halamang hindi niya pinapangalanan. Kapag siya ay tinatanong, ang sagot lamang niya, "Anak, darating ang panahon, maintindihan mo rin." Ngunit habang tumatagal, hindi sapat kay Elmo ang ganong sagot.
Isang gabi, hindi sinasadyang nakita ni Elmo si Aling Sebia sa likod ng bahay. Nakaupo ito sa gitna ng bilog na bato, may mga ilaw ng kandila, at sa harap ay mga alay, itim na manok, palay, at itim na tela. May binabanggit itong pangalan, Irahalan, ingatan mo ang bata. Huwag siyang lamunin ng lahi niya. Doon niya napatunayang may matinding dahilan kung bakit siya pinaprotektahan ng matanda. Hindi ito dahil sa pagmamahal lamang, kundi dahil sa takot. Takot na baka isang araw, siya mismo ang maging dahilan ng kapahamakan hindi lang ng bahay nila, kundi ng buong baryo. Ang babae na kanyang tagabantay ay hindi isang simpleng matanda. Siya ang bantay ng isang sumpa, ng isang lihim na maaaring muling magising, at si Elmo ang susi sa lahat ng iyon. Sa pagdaan ng mga taon, habang si Elmo ay lumalaki sa ilalim ng pangangalaga ni Aling Sebia, unti-unti na ring napapansin ng mga taga-baryo ang mga bagay na hindi maipaliwanag. Hindi man hayagang pinag-uusapan, may mga bulong-bulungan na nagsasabing may kakaiba sa batang iyon, mga bulong-bulungang nag-ugat sa mga di pangkaraniwang pangyayari na tila nagsimula noong lumitaw siya sa baryo. Nagsimula ito sa mga hayop. May mga ulat ng mga manok na nawawala, o kung minsan ay natatagpo ang wala ng lamang loob, ngunit walang bakas ng dugo o kagat. May mga aso't pusa na bigla na lang umiiwas sa bahay ni Aling Sebia, kahit dati naman ay pumapasok ang mga ito sa bakuran ng walang pag-aalinlangan. Maging ang mga ibon ay tila iwas na ring tumigil sa mga punong nakapaligid sa kanilang bahay. Si Elmo, sa murang edad pa lamang, ay may hindi pangkaraniwang pakiramdam sa paligid. Kayang-kaya niyang malaman kung may taong nagmamasid sa kanya, kahit pa nakatalikod siya. May mga pagkakataong hinahaplos niya ang halaman at tila biglang bumabango ito o mas mabilis lumago. Ang kanyang mga mata, sa gabi, ay tila may kakaibang kintab, parang sinasalamin ang liwanag ng buwan kahit hindi naman ito direktang tinatamaan. Minsan, sa klase sa munting paaralan ng baryo, nadulas at nasugatan ang kanyang kaklase. Habang ang guro ay abala sa pagkuha ng first aid, nilapitan ito ni Elmo at hinawakan sa sugat. Nang tanggalin ng guro ang kanyang kamay, laking gulat ng lahat, ang sugat ay halos wala na. Mula noon, naging mailap sa kanya ang ibang bata. Hindi dahil sa inggit, kundi sa takot. May pagkakataon ding nasangkot si Elmo sa gulo. Isang binatilyong anak ng kapitan ang nagtangkang takutin siya at tinulak habang naglalakad pauwi. Tumama si Elmo sa punong matigas at makapal ang ugat. Sa halip na umiyak o masaktan, tumayo lang siya, tahimik na tumingin sa binatilyo. Bigla raw itong nilagnat pag-uwi at hindi na nakapasok sa eskwela sa loob ng 3 linggo. Ngunit sa kabila ng mga kaganapang ito, si Aling Sebia ay tila walang pakialam sa sinasabi ng iba. Patuloy pa rin siyang namumuhay ng payapa kasama si Elmo. Ngunit kapansin-pansin na naging mas istrikto na siya. Bawat gabi, sinisiguradong nakakandado ang lahat ng bintana at pinto. Hindi na pinapayagan si Elmo na lumabas kapag madilim na, at ipinagbawal na rin ang pagtanggap ng kahit sinong bisita. Isang gabi, habang tulog si Elmo, ginising siya ng tunog ng mga yabag sa labas. Sumilip siya sa bintana at nakita ang 3 lalaki na tahimik na lumalapit sa kanilang bahay. May dala silang itak at ilaw. Kilala niya ang isa sa mga nakatatandang miyembro ng konseho ng barangay. Yan ang bata, anila. Hindi yan normal. Anak yan ng demonyo. Ngunit bago pa sila makalapit sa pintuan, biglang bumaligtad ang hangin. Umihip ng malakas, tila may nagbubulungan sa pagitan ng mga puno. Lumipad ang mga uwak mula sa bubong at lumipad sa ibabaw ng mga lalaki, tila inaasinta ang kanilang mga ulo. Ang isa sa kanila ay napayuko, ang isa ay tumakbo pa atras. Biglang bumukas ang pinto at lumabas si Aling Sebia, hawak ang isang palayok na may usok. Umalis kayo, wika niya. Hindi nyo nauunawaan ang ginagawa nyo. Sa kabila ng tensyon, umalis din ang 3. Ngunit mula noon, si Elmo ay hindi na simpleng bata sa mata ng baryo. Siya ay isang anino, isang panganib, isang misteryo. Dahil dito, mas naging mailap si Elmo. Hindi na siya lumalapit sa iba. Madalas ay nasa gilid lamang ng silid tuwing klase, at tila laging may bumabagabag sa kanya. Nagsimula rin siyang magtanong sa sarili, totoo ba ang sinasabi ng mga tao? Hindi ba siya tao? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sa kanyang panaginip, mas lumalalim ang mga imahe. Isang babae ang palaging lumilitaw, babaeng may mahabang buhok, mahaba ang kuko, at naglalakad sa dilim. Tinatawag siya sa pangalang anak. Hindi niya ito kilala, ngunit ramdam niyang konektado siya rito.
Sa bawat panaginip, siya ay inaanyayahan nitong sumama, bumalik, at tanggapin kung sino siya talaga. Habang lumalalim ang gabi, mas lumalakas ang mga bulong. Mas nagiging totoo ang mga panaginip. At isang gabi, habang nakaupo sa likod ng bahay nila, nakita niya sa salamin ng isang basag na pinggan ang sariling anyo, ngunit hindi siya. Ang refleksyong bumalik sa kanya ay may mga mata na itim ang puti, matatalas ang ngipin, at balat na maputla't malamig. Napaatras si Elmo. Bumagsak ang pinggan. At doon niya tuluyang naisip, baka totoo nga ang lahat ng takot ng mga tao. Hindi na ito basta mga palatandaan. Isa na itong babala, ang kanyang pagkatao ay unti-unti nang gumigising, at hindi niya alam kung paano ito pipigilan. Sa labas, ang bahay ni na Aling Sebia ay tila isang karaniwang lumang bahay sa baryo, yari sa kahoy, may lumang bubong na yari sa yero, at nakatayo malapit sa kakahuyan. Ngunit sa likod ng simpleng anyong iyon, may mga silid at bahagi ng bahay na hindi nararating ng liwanag, at hindi basta-basta pinapasok ng kahit sino, pati na rin ni Elmo. Minsan, nang 7 taong gulang pa lang si Elmo, tinangka niyang buksan ang isang maliit na pintong kahoy sa may likod na bahagi ng bahay. Ngunit kahit anong hila at tulak niya, hindi ito bumubukas. Sinabihan siya noon ni Aling Sebia, "Bata, hindi pa panahon para ikaw ay makapasok dyan." Ang mga lihim ay may oras ng pagkatuklas. Lumaki si Elmo na iniiwasan ang bahaging iyon. Ngunit habang dumadami ang kanyang panaginip, habang humihigpit ang hawak ng kakaibang pakiramdam sa kanyang kaluluwa, lalo siyang naakit sa kwartong iyon. Hindi na ito basta kuryosidad, ito'y tila tinatawag siya, humihikayat, umuungol mula sa likod ng pintuan. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang tulog si Aling Sebia, pinilit ni Elmo na muling buksan ang pinto. Ngunit ngayong gabi, walang kahirap-hirap na bumigay ito, tila kusa itong bumukas para sa kanya. Sa loob, may amoy na hindi niya maipaliwanag, amoy ng tuyong dahon, ng lumang kahoy, ng dugo, at ng abo. Ang kwartong iyon ay puno ng mga bagay na ngayon niya lang nakita. Sa gitna may altar. Hindi ito altar ng santo, kundi altar na may mga palamuti mula sa mga hayop, buto, balahibo, bungo ng paniki, at palayok na may tila na tuyong dugo sa gilid. Sa gitna nito ay isang itim na kandila na kusa yatang nagsindi nang siya ay pumasok. May mga lumang aklat, sulat na luma na ang tinta, at mga itim na tela na may simbolo na tila nagmula sa sinaunang paniniwala. Sa isa sa mga aklat, nabasa niya ang mga salitang, "Ang lahi ng gabi ay hindi pinapanganak sa liwanag. Sila ay bunga ng kalapastanganan at takot, itinago sa lupa upang hindi sirain ang balanse ng mundo." At sa ilalim ng pahinang iyon ay may nakasulat na pangalan, Elmo, at ang petsa ng kanyang kapanganakan. Nabigla siya. Hindi niya alam kung paano naroon ang kanyang pangalan sa isang aklat na halatang mas matanda pa sa kanya. Nang buksan niya ang sumunod na pahina, naroon ang isang guhit, isang sanggol na may pulang sinulid sa pulso, at sa likod ng kanyang anino ay may nilalang na may pakpak, may matulis na kuko, at bungangang puno ng ngipin. Hindi niya natapos ang pagbabasa. Sa biglang pag-ihip ng malamig na hangin, nagsara ang pinto sa kanyang likuran at narinig niya ang tinig ni Aling Sebia, galit ngunit hindi sigaw, "Hindi pa ngayon, Elmo. Huwag mong pilitin ang hindi mo pa kayang tanggapin." Ngunit huli na. Sa mata ni Elmo, ang kanyang mundo ay hindi na katulad ng dati. Mula sa araw na yon, naging mailap siya hindi lamang sa ibang tao, kundi pati kay Aling Sebia. Kahit papilit siyang binabalik sa dating gawi, iba na ang tumatakbo sa kanyang isip. Nagkaroon siya ng kakaibang kakayahan. Sa tuwing mapapagalitan, ang mga bumbilya ay kusang namamatay. Sa galit niya, may mga halaman na biglang nalalanta. Sa kanyang mga panaginip, ang babae na may mahabang buhok ay unti-unti nang lumalapit. At minsan, sa kanyang panaginip, tinawag niya itong ina. Sa likod ng bahay ay may isang balon na matagal nang tinabunan ni Aling Sebia. Isang araw, sa kagustuhang maintindihan ang sarili, tinanggal ni Elmo ang mga kahoy na takip nito. Pagbukas niya, isang malamig na hangin ang umakyat, kasabay ng boses na bumulong, "Bumalik ka sa amin, Elmo. Anak ka ng lupa at gabi." Tinakpan muli ni Elmo ang balon at nagkulong sa kanyang silid, nanginginig. Mula noon, hindi na siya nakatulog ng mahimbing. Sa susunod na linggo, si Aling Sebia ay mas naging tahimik. Madalas siyang nakaupo sa ilalim ng puno sa tabi ng bahay, tila nagdarasal o nakikipag-usap sa mga hindi nakikita. Isang gabi, tinawag niya si Elmo at tinanong, "May nararamdaman ka na ba?" Hindi sumagot si Elmo. Tanging tingin na puno ng tanong ang ibinalik niya.
Saka nagsimula si Aling Sebia ng isang kwento, ang kanyang kabataan, ang kanyang ama na isang manggagamot at ang isang sanggol na isinilang sa gabi ng sabayang eklipse. Isinumpa raw ng mga matatanda na ang sanggol ay magiging tagapagmana ng lahing pinagbabawal ng kalangitan, ang lahing may dugong aswang. At sa huli ng kwento niya, tumitig siya kay Elmo, hawak ang kanyang kamay, at sinabing, ikaw ang sanggol na yon. Pinili kang itago dito, hindi upang maging halimaw, kundi upang pigilin ang sumpa. Pero anak, hindi habang buhay kang maiiwas sa katotohanan. Tumulo ang luha sa pisngi ni Elmo, ngunit hindi niya alam kung dahil ba ito sa takot, galit, o lungkot. Sa murang edad, dala na niya ang bigat ng isang lihim na kay tagal itinago. At ngayon, ito ay unti-unti nang sumisibol at maaaring hindi na niya kayang pigilan. Isang araw habang papauwi galing eskwelahan, may napansin si Elmo na banyagang mukha sa baryo, isang lalaking nasa edad 40 pataas, may suot na sombrero, at may kalmot sa kaliwang pisngi na tila matagal ng pilat. Hindi siya kilala ng mga taga roon, kaya't marami ang nagtanong kung sino siya. Ayon sa kanya, siya raw ay isang mananaliksik ng kasaysayan na naghahanap ng lumang alamat sa rehiyon, pero may ilan sa mga matatanda sa baryo ang tila may kakaibang pagkilala sa kanya. Isa sa kanila ang matagal nang hindi nagsasalita ng kahit anong kwento, ngunit nang makita ang lalaki, ay biglang napabulong, nagbalik ang anino ng nakaraan. Hindi nagtagal ay nakarating ang balita kay Aling Sebia. Nang marinig niya ang pangalan ng lalaki, Mang Ricardo, parang nanigas ang kanyang katawan. Si Mang Ricardo ay dating naninirahan sa kalapit baryo, at matagal nang nawala matapos ang isang sunog na kumitil sa isang buong pamilya. Marami ang nagsabi na siya ay namatay na rin. Ngunit heto siya ngayon, buhay at bumalik dala ang isang lihim na naugnay kay Elmo. Isang gabi, habang tahimik na nanananghalian sina Elmo at Aling Sebia, may kumatok sa kanilang pintuan. Binuksan ito ni Aling Sebia at naroon si Mang Ricardo, may dalang envelope at tila galing sa malayong biyahe. Tahimik silang nagkatinginan ni Aling Sebia, parang may usapan na hindi na kailangang bigkasin. Inaya siya ng matanda sa loob, habang si Elmo ay nanatiling nakaupo, nagtataka. Doon ibinunyag ni Mang Ricardo ang kanyang tunay na pakay. Ako ang tiyuhin mo, Elmo, sabi niya. Ang pamilya mo ay isa sa mga pinakamatandang lahi sa rehiyong ito. Ngunit hindi lahat ng dugo ay banal. Isa sa mga ninuno mo ang tumalikod sa liwanag at nagpakasal sa isang nilalang ng kadiliman. Nanlaki ang mata ni Elmo. Hindi siya makapaniwala. Ang ina mo ay ipinanganak na may dalang sumpa, patuloy ni Mang Ricardo. Sa simula, inakala naming malalabanan yon. Ngunit habang lumalaki siya, lalo siyang naging malapit sa dilim. Noong isinilang ka, Elmo, napansin agad namin ang mga palatandaan. Noong sanggol ka pa lang, may mga hayop nang lumalapit at kusang namamatay. Kaya't napagpasyahan ng aming pamilya na itago ka. Isinuko ka. Iniwan ka sa lugar na alam naming may kakayahang pigilan ang pag-usbong ng iyong dugo, kay Aling Sebia. Tulalang nakinig si Elmo. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, galit, takot, o kalungkutan sa pagkaalam na may mga taong itinakwil siya upang iligtas ang sarili. Tinulak ni Mang Ricardo ang envelope sa mesa. Sa loob nito ay may mga lumang larawan, isang babaeng hawig sa kanya, nakangiti habang buhat ang isang sanggol. May larawan din ng isang lalaking matikas, ngunit may mata na mapupula. At isang huling litrato, isang bahay na sinunog at wasak, sa harap nito ay may duyan at dugo sa sahig. Ang bahay na ito dito ka isinilang, anya. At ito rin ang unang nilamon ng kadiliman. Magsasalita sana si Elmo, ngunit pinigilan siya ni Aling Sebia. Tama na, mariing sabi ng matanda. Hindi ito ang panahon. Ngunit hindi na mapipigilan ang bumabalik na alaala sa dugo ni Elmo. Sa gabing iyon, habang natutulog, napanaginipan niya ang isang eksena, siya, isang sanggol, umiiyak habang nakapalibot sa kanya ang mga nilalang na may pakpak at mahahabang kuko. Ang kanyang ina, umiiyak habang iniaabot siya sa isang lalaking may suot na balabal. Itago mo siya bago siya kunin ng kanyang ama, anang babae. Pagkagising ni Elmo, punong-puno ng pawis ang kanyang katawan. Hindi siya makakibo. Lalong gumugulo ang kanyang isip. Sa mga sumunod na araw, si Mang Ricardo ay mas lalong naging malapit sa kanya. Dinala siya nito sa isang lugar sa Kakahuyan, isang abandonadong simbahan na halos nakain na ng mga baging at puno. Doon, may isang underground chamber. Sa loob, nakita ni Elmo ang isang luma at napunit na tela na may nakaukit na simbolo, pareho ng simbolong nakita niya sa lumang aklat ni Aling Sebia.
Ito ang huling kuta ng mga tagabantay noon, wika ni Mang Ricardo. Mga taong sinumpaing protektahan ang mundong ito mula sa kagaya ng iyong ama. Ang ama ko, tanong ni Elmo. Sino siya? Hindi agad sumagot si Mang Ricardo. Ngunit sa huli, sinabi rin niya ang katotohanan, ang ama mo ay isang ganap na aswang. Isang pinuno. Siya ang nilalang na matagal nang pinipigilan ng mga tagapagbantay. At ikaw, Elmo, ikaw ang anak niya. Sa'yo nakataya kung mananatiling sarado ang pintuan ng dilim o kung ito'y muling mabubuksan. Sa mga salitang iyon, tuluyan nang nabuksan ang damdamin ni Elmo. Hindi na siya isang inosenteng batang inampon. Isa siyang nilalang sa gitna ng liwanag at dilim at wala siyang kasiguraduhan kung saan siya papanig. Simula nang isiwalat ni Mang Ricardo ang katotohanan, hindi na naging tahimik ang mundo ni Elmo. Hindi na siya makatulog ng maayos, at kung matulog man siya, panaginip na tila paalala ng kanyang lahi ang bumabalot sa kanya. Sa kanyang mga panaginip, lumilitaw ang isang nilalang na may pakpak, pulang mata, at tinig na parang laging pamilyar, isang tinig na hindi niya alam kung kinatatakutan niya o ninanais pakinggan. Sa araw-araw, nararamdaman niya ang kakaibang sigla sa katawan. Ang dating mahina niyang pakiramdam ay napalitan ng lakas na hindi niya maipaliwanag. Kapag pinikit niya ang kanyang mga mata, kaya niyang marinig ang yapak ng mga tao sa malalayong lugar. Kapag hinawakan niya ang halaman, nabubuhay ito kahit patay na. Sa tuwing napupuno siya ng emosyon, lalo na kapag galit o takot, tila may ibang boses na bumubulong sa kanyang isipan, hinihimok siyang gumanti, lumaban, at hayaang lumitaw ang kanyang tunay na anyo. Isang araw sa eskwelahan, habang tinutukso siya ng ilan sa mga kaklase niyang may alam na sa mga tsismis tungkol sa kanya, sumabog ang kanyang galit. Sa isang iglap, pumutok ang ilaw sa silid-aralan. Ang mga papel ay nagliparan at ang mga bata ay nagsigawan. Isang guro ang napasigaw nang makitang sandaling naging itim ang mata ni Elmo at parang kumulubot ang balat nito sa gilid ng kanyang pisngi. Ngunit agad ding nawala ang itsurang iyon at tila walang nangyari. Ngunit ang usap-usapan sa baryo ay muling nabuhay, hindi na lang tsismis, kundi takot. Ang mga matatanda ay nagpatawag ng pagpupulong. Ang ilang naniniwala sa kababalaghan ay sinabing panahon na para harapin ang katotohanan, na si Elmo ay isa sa mga nilalang na matagal nang kinatatakutan sa kasaysayan ng kanilang lugar. Samantala, si Aling Sebia ay palihim na gumagawa ng mga orasyon at panalangin upang mapanatiling mahina ang enerhiya sa loob ni Elmo. Ngunit daman niyang hindi na ito sapat. Ang dating mahimbing na gabi ay napalitan na ng mga panaghoy ng hayop, ng pag-ikot ng mga uwak sa kanilang bubong, at ng malamig na ihip ng hangin kahit hindi tag-ulan. Alam niya, gumigising na ang dugo ng ama ni Elmo. Isang gabi, habang si Elmo ay nakaupo sa ilalim ng buwan, may lumapit sa kanyang isang nilalang mula sa kabubatan, isang babae, putla ang balat, pulang-pula ang mga mata, at tila lumulutang sa hangin. Elmo, wika nito, anak ka ng gabi. Dumadaloy sa iyo ang dugo ng hari ng dilim. Itinatago ka ng mga tao, ngunit hindi mo matatakasan ang iyong sarili. Ano nang gusto mo sa akin? Tanong ni Elmo, nanginginig ngunit hindi na umiwas sa katotohanan. Gusto ka naming tanggapin, muling ipakilala sa iyong mundo. Ang mundo na inagaw sa iyo noong ipinanganak ka. Sa mundo namin, hindi ka kailangang magpigil. Hindi ka itatakwil. Dito, isa kang prinsipe. Sa sandaling iyon, tila may parte ng puso ni Elmo na umayon. Gusto niyang maintindihan ang sarili. Gusto niyang maramdaman kung paano maging buo. Ngunit sa likod ng kanyang isipan ay naroon pa rin ang tinig ni Aling Sebia, hindi lahat ng lakas ay dapat gamitin. Ang totoong lakas ay ang pagpili ng tama, kahit masakit. Sa sumunod na mga araw, mas naging mapag-isa si Elmo. Ayaw na niyang pumasok sa eskwela, ayaw makipag-usap kahit kay Mang Ricardo o kay Aling Sebia. Sa tuwing lumalapit ang gabi, nararamdaman niya ang pag-init ng kanyang balat, ang pagtibok ng kanyang mga ugat na tila may ibang dugong dumadaloy. Isang gabi, tumingin siya sa salamin. Wala na ang batang si Elmo. Sa salamin ay naroon ang isang nilalang na may mapupulang mata, may tila lumilitaw na balahibo sa kanyang balikat, at may mga kuko na mahahaba. Ngunit ang nakakatakot, hindi na siya natatakot. Parang mas tanggap niya ang anyo niyang ito kaysa sa kanyang pagkataong pilit itinuro sa kanya. Ngunit bago tuluyang lamunin ng kadiliman, isang bagay ang bumagabag sa kanyang puso, ang larawan ng kanyang ina, na hawak siya noong sanggol pa siya. Isang inang umiiyak na mukhang hindi halimaw kundi taong nasaktan para sa kanyang anak.
Naalala niya ang panaginip na paulit-ulit, itago mo siya. Baka kayanin niyang piliin ang tama. Napahawak si Elmo sa kanyang dibdib. Tumibok iyon ng mas mabilis. Sa loob ng kanyang katawan, dalawang mundo ang naglalaban, ang dugo ng kanyang ama at ang pag-aruga ni Aling Sebia. Ang tanong, sino ba siya talaga? Sa kabila ng lahat, sa gabing iyon, nagpa siya siyang hanapin ang sagot. Hindi siya papayag na tuluyang kainin ng kanyang lahi ang kanyang kaluluwa. Ngunit hindi rin niya pwedeng takasan ang katotohanang bahagi siya ng isang mas malawak at madilim na kapangyarihan. At kung gusto niyang mamili ng sarili niyang kapalaran, kailangan niyang harapin ang nilalang na bumubulong sa kanyang panaginip at ang ama na matagal na niyang hindi nakikita, ngunit alam niyang naroon lang, naghihintay. Isang gabing walang buwan, habang ang buong baryo ay tahimik at malamig, si Elmo ay nagising na tila may tumatawag sa kanya. Hindi ito panaginip. Ang tinig ay pamilyar, mahinahon, malalim at puno ng kapangyarihan. Halika na, anak. Panahon na. Tumayo si Elmo, walang saplot ang paa, tanging suot ang itim na kamiseta at maong na pantalon. Dumaan siya sa tabi ni Aling Sebia na natutulog sa upuang kahoy, may hawak pang rosaryo sa kamay. Sa sandaling iyon, may bahagi sa kanyang puso na gusto siyang pigilan, ngunit mas malakas ang hatak ng dugo. Naglakad siya patungo sa gubat, ang parehong gubat kung saan siya iniwan bilang sanggol. Habang siya'y lumalalim sa kakahuyan, nag-iba ang paligid, lumalalim ang dilim, sumisikip ang hangin, at lumalakas ang pintig ng kanyang puso. Hanggang sa marating niya ang isang maliit na clearing na napapalibutan ng matataas at patay na puno. Sa gitna ng clearing, naroon ang isang nilalang na nakatayo, matangkad, maputla ang balat, mahaba ang buhok, at may pulang mata na tila apoy sa kadiliman. Suot nito ang balabal na yari sa balat ng hayop, at sa likod nito'y may nakatiklop na pakpak, itim at mahaba. Elmo, sambit ng nilalang. Anak ko. Hindi agad nakapagsalita si Elmo. Ang dami niyang tanong, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Parang tiningnan niya ang sarili sa salamin ng kinabukasan, sapagkat ang anyo ng kanyang ama ay tila refleksyon ng nilalang na unti-unting lumilitaw sa loob niya. Bakit mo ako iniwan? Tanong ni Elmo, halos pabulong. Bakit mo ako isinuko? Hindi kita isinuko, anak, sagot ng lalaki. Isinuko ka ng mundo. Takot silang tanggapin ka. Takot silang ikaw ay lumakas, sapagkat alam nilang wala silang laban sa lahi natin. Lahi natin, ulit ni Elmo, may galit na nag-umpisa sa kanyang dibdib. Mga halimaw ba kami? Mga kumakain ng laman? Mga nilalang na kinatatakutan at sinusumpa? Ngumiti ang ama niya. Halimaw sa paningin ng mahihina, ngunit tagapagligtas sa oras ng kagipitan. Ang lahi natin ay nilikha hindi upang sirain ang mundo, kundi upang balansehin ito. Habang may liwanag, may kailangang dilim. At ikaw ang magsisimula ng bagong balanse. Pero bakit ako? Halos mapaiyak na si Elmo. Hindi ko pinili ito. Walang pumipili ng dugo nila, Elmo, tugon ng kanyang ama. Ngunit pinipili mo kung paano mo ito gagamitin. Ang puso mo ay kalahating tao, kalahating nilalang. Ngunit hindi mo kailangang mamili kung alin sa dalawa. Sa halip, kailangan mong maging buo sa kabila ng pagkakahati mo. Mula sa lilim, may mga nilalang na lumitaw, mga kagaya ng kanyang ama, may pakpak, may mapupulang mata, ngunit ang iba ay mas mukhang tao. Lahat sila yumuko sa kanyang harapan. Prince Elmo, sabay-sabay nilang wika, kami narito upang maglingkod sa iyo. Napaatras si Elmo. Hindi niya alam kung dapat siyang matakot o magpakumbaba. Sa kanyang harapan ay isang lipi ng nilalang na tila sabik na sabik siyang sundan, kilalanin, at kilalanin bilang tagapagmana. Ngunit sa kanyang puso, naroon pa rin ang mga alaala ng bata pa siyang hawak ni Aling Sebia, ang pagtuturo nito ng kabutihan, ng pagpigil sa galit, at ng pagsisikap na lumaban sa kasamaan. Ito na ba ang tadhana ko? Tanong niya sa kanyang sarili. Upang mamuno sa mga nilalang ng kadiliman? O upang pigilan sila? Sa gitna ng katahimikan, lumitaw si Aling Sebia, hawak ang isang malaking itim na kahon. Hinal siya, putikan, ngunit matatag ang mga mata. Elmo, sigaw niya. Bago ka pumili, kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Humakbang si Elmo pabalik. Ano pa ba ang hindi ko alam, Nanay Sebia? Binuksan ni Aling Sebia ang kahon. Sa loob nito ay isang lumang kulungan na yari sa gintong bakal, at sa loob nito, isang nilalang na nakakadena, payat, may pakpak ngunit warak. Ito ang ina mo, Elmo. Hindi siya ganap na aswang.
Isa siyang nilalang na minahal ang iyong ama at sinubukang baguhin ang kapalaran ng lahi niyo. Nagulat si Elmo. Buhay ang ina ko. Sagot ng kanyang ama. Ngunit ipinagkanulo siya ng sariling lahi nang tangkain niyang putulin ang sumpa. Isinakripisyo niya ang sarili upang mailigtas ka. Ako naman, ipinadala ka palayo sapagkat alam kong hindi ka mabubuhay sa mundo naming puno ng digmaan at dugo. Lumuhod si Elmo, namutla, nalilito. Anak, lumapit si Aling Sebia. Walang masama sa kung sino ka. Ngunit nasa iyo na kung paano mo hahawakan ang kapangyarihan mo. Ang dugo mo ay malakas, pero tandaan mo, hindi ito ang lahi mo na huhubog sa iyo. Ikaw ang pipili ng sarili mong daan. Tumayo si Elmo, nakapikit, at huminga ng malalim. Sa kanyang loob, ang galit, sakit, pagkalito, at takot ay bumubuo ng isang buo, isang pagkataong hindi perpekto, pero handang humarap. Sa unang pagkakataon, binuksan niya ang kanyang mga mata at muling nagsalita, kung ako'y prinsipe ng dilim, ako rin ay anak ng liwanag. Hindi ako magiging alipin ng lahi ko, kundi tulay ng dalawang mundo. At sa sinabi niyang iyon, yumanig ang lupa, sumiklab ang mga apoy, at nagsimulang gumalaw ang hangin sapagkat dumating na ang oras ng huling desisyon. Sa sandaling iyon ng pagtanggap at pagpapahayag ni Elmo, ang kalikasan ay tumugon, umiihip ang hangin na tila may isinusumpang panibagong kabanata. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay bahagyang umangat, ang mga puno ay kumislot, at sa kalangitan, bagamat walang buwan, ay lumitaw ang kakaibang liwanag na hugis bilog, hindi araw, hindi rin buwan, kundi tila mata ng langit na nakamasid. Ang desisyon mo, ani ng ama ni Elmo, ay may bigat na hindi lang para sa sarili mong kapalaran, kundi para sa lahat ng lahi, maging tao man o nilalang ng gabi. Humakbang palapit si Elmo sa kulungang kinalalagyan ng kanyang ina. Lumapit si Aling Sebia, inabot ang susi, isang matandang bakal na may ukit ng 2 ahas na magkayakap. Ito ang susi ng pagkabuhay at pagkamatay, anya. Ang kulungang iyan ay hindi ordinaryo. Binabasag nito ang sarili mong kaluluwa kapag mali ang kamay na nagbukas. Tinitigan ni Elmo ang susi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mata ay buo. Hindi ko kayang iwan ang nanay ko sa ganitong anyo, anya. Dahan-dahan niyang ipinasok ang susi. Sa pagbukas ng kulungan, umalinggaw ang sigaw, hindi ng kanyang ina, kundi ng mga espiritong matagal nang nakakulong sa paligid ng lugar na yon. At mula sa loob ng kulungan ay lumitaw ang isang babae, payat ngunit ang kung ganda ay hindi matatakpan ng pagkakadusta. Siya si Mirasol, ina ni Elmo. Tumingin si Mirasol kay Elmo, tila hindi makapaniwala. Anak, mahinang sambit niya. Totoo bang ikaw na nga yan? Lumapit si Elmo at niyakap siya. Ako ito, inay. Hindi ko alam kung tama ang desisyong ito, pero alam kong hindi ko kayang mabuhay kung hindi ko kayo nailigtas. Ngunit sa sandaling iyon, gumalaw ang lupa ng mas malakas, tila hindi lahat ng nilalang ay sang-ayon sa kanyang ginawa. Mula sa mga anino sa paligid, may mga nilalang na lumabas, mga aswang na mukhang halimaw, hindi tulad ng ama ni Elmo. Ang mga ito ay may balingkinitang katawan, lumilipad, at may mata na puting-puti. Sumpay ng batang nagbukas ng selyo, sigaw nila. Binasag niya ang balanse. Dapat siyang lamunin ng kanyang sariling lakas. Dito nagsimula ang tunay na pagsubok. Si Elmo ay napilitang gumamit ng kapangyarihang hindi pa niya ganap na kontrolado. Sa unang iglap, lumitaw sa kanyang likod ang anyo ng pakpak na itim, ngunit tinaglay pa rin niya ang anyo ng isang tao. Sa bawat galaw ng kanyang kamay, umaalimpuyo ang hangin. Sa bawat sigaw, ang lupa ay yayanig. Ngunit bawat patama niya sa mga nilalang ay may sakit sa kanya rin, parang ang bawat pagpatay niya ay kumakagat sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang ama ay lumaban sa tabi niya, ngunit si Mirasol ay walang lakas. Si Aling Sebia naman ay gumamit ng mga orasyon at panangga, ngunit unti-unti nang bumibigay ang kanyang katawan. Hanggang sa mapaligiran si Elmo ng 4 na nilalang na may dalang matatalas na kuko. Halos wala na siyang lakas, halos bibitawan na niya ang kanyang paninindigan, nang biglang tumayo si Mirasol sa gitna, at sa huling hininga ng kanyang buhay, sinabi, Anak, hindi ka isinilang para mamuno sa kadiliman. Isinilang ka para sirain ito. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang liwanag, liwanag na hindi ordinaryo. Isa itong liwanag na hindi lang pumapatay sa dilim, kundi nag-aalis ng kasinungalingan. Ang mga nilalang na bumalot sa paligid ay nagsimulang sumigaw, hindi dahil nasaktan, kundi dahil nakita nila ang sarili nilang anino. Ang liwanag ay tumama rin kay Elmo.
At sa gitna ng lahat ng iyon, nakita niya ang sarili, isang batang puno ng tanong, sakit, at pagdududa. Ngunit ngayon siya ay buo na. Ipinikit niya ang kanyang mata. Hindi ako nilalang ng dilim. Isa akong tao na may kapangyarihan, pero may puso rin. Sa huling hakbang, tinawag niya ang lahat ng lakas mula sa kanyang katawan at pinakawalan ito sa isang pagsabog ng liwanag na tumupok sa lahat ng nilalang na sumasalungat, hindi sa anyo ng kamatayan, kundi ng pagpapalaya. Pagkagising niya, nasa tabi niya si Aling Sebia, nakangiti. Wala na si Mirasol, ngunit naiwan ang amoy ng mga rosas. Si Mang Ricardo ay naroon din, buhay, ngunit tahimik. Buhay ka, sabi ni Aling Sebia. Buhay nga po, sagot ni Elmo, at buo. Mula noon, bumalik sa baryo si Elmo, ngunit hindi bilang halimaw, kundi bilang tagapagtanggol ng balanse. Hindi siya umalis sa baryo, at hindi rin siya naging ganap na nilalang ng gabi. Itinuro niya sa mga tao na may kabutihan sa mga nilalang, basta't may pagkakataon silang piliin ito. Ang bahay ni Aling Sebia ay naging tahanan ng kaalaman, hindi lang ng anting-anting o orasyon, kundi ng pagtanggap at pangunawa. At si Elmo, isa na siyang alamat. Hindi bilang aswang, kundi bilang sanggol na pinili ang liwanag kahit siya ay isinilang sa gitna ng dilim.